gym dito, street free gym, no? Dito sa Union. Parang tumaas yung dugo ko. So yung po, no, what's up sa inyo mga pangat? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung anong oras nyo mo ito napapanood mga pangat, mayroon tayong pag-uusapan. Kung nakita yung title, alam nyo ng mga pangat siguro kung ano yung pag-uusapan natin. Medyo manamamalat tayo mga pangat. Napanood nyo sa Facebook yata na nagpa-check up tayo dahil inuubo-ubo nga tayo ng mga last 1 week. Tapos natin mag-exercise. Yung parang totoo no. Hindi, sinubukan lang natin mga pangat. Pinakita ko lang sa inyo dito sa Union mga pangat. May street gym nga dito mga pangat. Pero hindi yan ang pag-uusapan natin mga pangat, no. Marami nagkatanong ito mga pangat. Ano daw ang opinion ko dito sa usaping ito? Ano daw ang masasabi ko pagdating dito sa ang diploma at ang diskarte? So pag-uusapan natin mga pangat, disclaimer lang wala akong kahit anong diploma, hindi ako nakatapos ng engineer. Pero ito masasabi ko kung ano ba yung mas nararapat o kailangan ba silang dalawa. Importante ito sa mga kabataan. Tatanungin ko muna kayo, mayroon ba kayong pangarap? Mayroon ba kayong gustong maging sa buhay nyo in the future? Pang umasenso, magkaroon ng financial freedom, makamit ang isang profesyon. Doon tayo magsisimula mga pangat para masabi natin kung ano ba talaga ang importante, diskarte o diploma. So, pagdating sa corporate world na tinatawag, kailangan mo ng diploma. Pag sinabi mong diploma, ito ay isang papel kung saan nakasaad dito kung ano ang yung tinapos at kung ano yung profesyon na pwede mong gamitin sa data para magamit mo sa pakikipaglaban o pakikipagsapalaran sa realidad ng buhay. So kung ikaw ay nangangarap na maging doktor, engineer, architect, o kahit ano po mang profesyon, makukuha mo lamang ito sa pag-aaral. Para makakuha ka ng diploma, kailangan mo mag-aral. Pansin nyo mga paangat, wala sana ako rito kung walang diploma. Anong sinasabi ko kung bakit wala ako dito? Walang piloto mga pangat magpapalipad ng eroplano kung walang diploma. Walang hospital o walang gagamot sa'yo kung walang diploma. Wala sanang Burj Khalifa kung walang diploma. Bas nangingibabaw pa rin yung may diploma. At the same time mga pangat, hindi mo pa rin maaalis yung diskarte. For example mga pangat, paano na tayo yung Burj Khalifa? Siyempre unang-una dyan, may diploma at may diskarte. Gets mo? At doon sa mga nagsasabi na hindi kailangan ng diploma, diskarte lang. Ang wala kang lawyer, wala kang staff na may mga diploma, kailangan pa rin ng diploma. No? Kaya sa mga kabataan dyan, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga taong na ipinapakita nila yung outcome, finished product. Hindi naman tayo pare-pareho ng opportunity. Yan, tandaan nyo ba? Na ang opportunity na yung mayroon sila is para sa lahat. Hindi tayo pare-pareho ng pag-uugali, gusto, hindi tayo pare-pareho ng hilig, hindi tayo pare-pareho mga pangat ng pag-iisip. Totoo lang mga pangat, nagsunog ng kilay yung mga yan, naghirap yung mga yan, nagsacrifice yung mga yan. Kaya huwag kayong maniniwala dun sa outcome na pinapakita nila easy money. Hindi ganun katotoo yung mga pangat. Hindi pa pwedeng madali, walang easy, no? Sila kasi mga pangat, nagkaroon sila ng opportunity doon sa discarding tinatahak nila. Yung pananaw, opportunity, vision, pagkat ganun nag-work yun. Mga dumiskarte lang at umasenso sa buhay. Sa buong mundo, maliit na percentage lang yan. Kung nakikita nyo na hindi mo na kailangan ng diploma, dumiskarte ka lang sa buhay, try mo munang isipin ng 10 beses bago mo talikuran ang diploma. Tandaan yan mga pangat. So kung makikita mo mga pangat kung paano sila nagsimula sa buhay, from the scratch or from the zero, yung ginawa nilang pagkasakripisyo hanggang makita mo yung outcome na yung financial freedom, may mga kumpanya, may mga properties. Alamin mo muna, i-search mo muna kung paano sila nagsimula. Then, sabihin mo sa sarili mo na kaya mo yan. Ngayon, kung kaya mo yung diskarte na ginawa nila, do it, no? Wala tayong pag-uusapan. Di wag ka mag-aral. Pero sa dami ng kabataan ngayon, ni maghugas ng plato o ni magwalis man lang sa loob ng bahay, ni pagising sa umaga, hindi makagising sa umaga. Tapos sasabihin nyo, diskarte lang. Maraming kabataan na ganyan ngayon na hindi mo mautusan sa loob ng bahay. Tapos ipamumukhaan nyo sa kanila na diskarte lang, hindi kailangan diploma. Sa ganun nga, hindi nga sila makadiskarte sa bahay nila, maghugas ng plato. Paano pa sa real world, no? Kaya huwag nyo ipamukha sa mga kabataan na hindi kailangan ng diploma. Mas kailangan nila ngayon ng diploma. Sa panahon ngayon, kailangan ng diploma. Siyempre, hindi rin mawawala ang diskarte pa. Kasi kinakailangan talaga ang diskarte. Kahit nasabi mong nakagraduate ka na o may diploma ka na, diskarte pa rin para mag-apply ng trabaho. Ang diskarte naman mga pangat, para sa akin at likas na yan sa tao Bago ka pa mamulat sa mundo, may diskarte ka na. Kasi paano ka maglalakad habang nasa kuna ka nang hindi ka dumidiskarte. So likas na yan sa katawan ng tao, no? Ang dumiskarte. At maging ang hayop, marunong dumiskarte sa buhay mga pangat. How much pa kaya tayong mga tao? Ako bilang sinasabi ko sa inyo, wala akong diploma. So hindi ko naman pwedeng ilugmok na lang yung sarili ko na dahil wala akong diploma.
dumiskarte rin talaga ako sa buhay, no? Hindi na ako pumayag, hindi porket wala akong diploma, hindi ako makaka-abroad. Doon pumasok yung diskarte kasi wala kang diploma. Di dumiskarte ka kung paano ka makakalabas ng bansa nang wala kang diploma. O, awa naman ng Diyos, pinagbigyan tayo, nakarating tayo ng Dubai at nandito tayo sa company na talagang medyo strict pagdating sa diploma. So yun, diniskartehan ko yun. Para sa akin mga pangata, sa mga kabataan dyan, na may mga opportunity kayo na pwedeng mag-aral, huwag niyong palalampasin yan mga pangata. Huwag niyong palalampasin. Mga magulang niyo, pinag-aaral kayo o mga OFW na nagpapaaral sa inyo, sikapin niyo mga pangata makakuha ng diploma. Huwag niyong talikuran ang diploma. Unahin niyong mag-aral kung ano man yung gusto mo, lahat ng mga profession na gusto mo. Alam ko mahirap yan, pero tapusin mo. Kung tinatamad ka, tapusin mo na siya. Tapusin mo ng mabilis, no? At yung pag-aaral mo, dumiskarte ka sa buhay. Lalo niya sa Pilipinas, kahit na housekeeping o cleaner, kailangan college level. Oh my God, di ba? Nag-aaral ka ng college para hindi ko naman minamalit yung mga housekeeping or cleaner. Pero, appropriate pa siya dun sa posisyon na nagtapos ka ng 4 years para lang mag-cleaner o para lang maglinis ng isang hotel. Kaya ka nga nag-aral para magkaroon ng magandang posisyon sa trabaho. Totoo naman yan, realidad naman yan, real talk naman yan mga bat. Wala namang yumayaman sa pagiging empleyado. Pero, ganda yung position mo at maganda naman yung salary mo, maganda rin naman ang status mo sa buhay. Kaya mo rin mag-out of the country, kaya mo rin kumain ng masarap, kung maganda yung profession mo at maganda yung sahod mo. Ang kaibahan nyo nga lang mga pangat sa mayayaman, sa mga negosyante, siyempre meron silang tinatawag na financial freedom at siyempre hindi nila kailangan pumasok o gumising pa ng umaga para lang magtrabaho. Unlike doon sa empleyado, meron kang rules na sinusunod o kang rules na dapat sundin. Unlike sa mga negosyante o sa mga dumiskarte at umasenso, sila ang nagbibigay ng rules sa kanilang mga empleyado. Pero ang sinasabi ko, ito pa rin yung pinupunto ko mga pangat. Diploma is the must. Lalong-lalo dyan sa Pilipinas. Sobrang kailangan natin yan. Based on my experience, experience ko to. Nag-aaral ako mga pangat ng mechatronics, vocational lang sa TESDA, ganun. Alam niyo yung mechatronics, mga PLC programming, yung mga G-code na ganyan, etc. Sa mga nakapag-aral niyan, alam nila yan. So, pag-apply ko dyan sa Pilipinas, kasi Pilipinas yung mga robotic company, mga ganyan-ganyan, mga cylinder, mga ganun. Ang hinahanap nila mga pangat, alam nyo, para makapasok ka, engineer graduate. Basta mga ganun, graduate ka ng engineer. Ano ka magkakaroon ng experience? Paano mo may pa-practice yung iyong vocational? Yun vocation lang meron ka ng training kumbaga. Ang hirap makipagsapalaran sa Pilipinas pag wala kang diploma. Mga kabataan, no? Lalo may mga scholarship, may sa Taguig sa amin, libre yung pag-aaral. Kagatin nyo mga pangat. Sakmalin nyo yan, huwag nyo pakawalan yung opportunity na yan kasi mabilis lang ang panahon. 4 na taon lang, meron ka ng diploma. After nun, dumiskarte ka na sa buhay. Kung ano ito lang ang gusto mong career path, kung gusto mong maging negosyante, after ng diploma, doon ka dumiskarte. Combine dyan, dalawang yan. Pagkatapos mong graduate, okay, nagkaroon ka ng diploma, kinakailangan mo dumiskarte kung paano ka makahanap ng trabaho. Kinakailangan mo dumiskarte para makakuha ka ng experience. Parang kuryente lang yan. Ang kuryente, hindi lang pwedeng line 1, kailangan may line 2 para gumana ang isang bagay. So, kinakailangan mo ng diploma at diskarte para mabuo mo ang project o ang iyong pangarap. Sa mga nagsasabing diskarte lang at hindi mo kailangan diploma, tanungin nyo sila kung ano yung formulang ginawa nila. Si Manny Pacquiao, saksakan na ng yaman yan, pero nag-aral pa rin siya. Lalo na sa mundo natin ngayon o sa technology natin ngayon, nowadays is nag-i-evolve ng mabilis, update ng mabilis. So kailangan natin matuto sa mga bagay-bagay. Hindi tayo pwedeng pahuli-huli. May mga engineer nga akong kilala. Engineer na sila pero nagtitesta pa sila, kumuha pala sa mga certificate, magkaroon sila ng mga credentials para mas lalo sila mag-upgrade at maraming matutunan. Ang akin lang mga pangat dito sa usaping ito, hindi importante na mas mahalaga ang diploma o mas mahalaga ang diskarte. Kasi mga pangat, kung wala ka talagang opportunity na makapag-aral, talagang walang sapat na financial, matustusan ng mga magulang nyo ang inyong pag-aaral, or ang gobyerno sa lugar nyo mga pangat is hindi nagbibigay ng scholarship, doon na siguro sasabi natin na kailangan mo ng dumiskarte sa buhay. Kailangan mo nang gamitin yung iyong natural skills o natural na diskarte na bilang tao, bilang human. Yung tinatawag na sense of urgency. Huwag kayong malito sa dalawa, huwag kayong malito sa diskarte o diploma, huwag nyong kalituhan yan. Wala dapat ipagkalito dyan. Parehas importante sa buhay ng tao yan. Ang diploma at diskarte nowadays sa mga susunod pang henerasyon, kinakailangan mo yan mga paangat. May nagsasabi mga pangat na diskarte lang. So tanungin mo sila, sir, diskarte lang, aasenso tayo. Yung anak nyo ba nag-aaral? Tanungin nyo, diba? So yung mga pangat, maraming salamat sa panonood. At siyempre sana nagustuhan yung opinion ko at inuulit ko, huwag kayong malito
parehong kailangan niya. Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas na napakahirap mag-apply ng trabaho. Mga pangat, siyempre hanggang dito na itong vlog ito. Think positive lang, good vibe, God bless you all. And pangat sa lahat ng tagumpay at success natin sa buhay. To God be the glory and see you in the next one.